alamin nga natin ang report mo. Ayun, may kita 16 trillion, ha? Kailan kaya natin mababayaran yung 16 trillion na yan, ha? Pati mga apo natin, mahabigan, may mga utang na. Aris number 14 mula sa Malacanang. Please come in, Miss Let. Lakay, tiniyak ng Malacanang na tinututukan nito ang usapin ng food security at mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Aminado sa Executive Secretary Lucas Bersamin na nagtataka rin sila kung bakit mataas pa rin ang presyo ng mga lokal na produkto. Kasama na rito ang kamatis, bigas, karne at isda. Ayon kay Bersamin, kakausapin ni Pangulong Marcos ang kaukulang mga ahensya tungkol dito. Binanggit rin ng Executive Secretary na aktibo rin naman ang pamahalaan sa paghahabol sa mga sangkot sa hoarding at smuggling. Kumpiyansa din naman anya ang National Economic and Development Authority na patuloy na bababa ang inflation rate sa mga susunod na buwan. Pakinggan natin lakay si E.S. Bersamin. Huwag kayong mag-alala at ang gobyerno ay tinututukan lahat yan. Na parang natural na nangyayari ko minsan per commodity. Yung right now, ang star of the moment is kamatis. No? Napansin namin yan. At other times, mostly bigas. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply, but the prices don't go down. They go up. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Ano? Merong smuggling. But we are looking at all this. Yung kamatis is local production. Bakit mataas? Ayan, lakay ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Lakay? Mukhang namamaling ka na rin si Apo Lucas Bersamin. Ayan, ha? Hindi, nakatutok sa'yo lakay. Nakatutok ba? Ganun ba? Kaya nga alam niya na ang mataas ngayon ay presyo ng kamatis. Ayan, abay, Apo, siguro, tiliwan nyo kami nagigay salit nga dagita, hoarders man dita. Anya mo tin, kada nga investigasyon, patawag pa di kongreso kung di Senado, awamot mararamid. Sampulan natin sila. Naintindihan ni ES. Mag-sample, ayan. Sa dinami-dami ng mga panahon pa ng dating Pangulong Gloria, era Pinoy, ang dami na imbestiga mga hoarders na ganyan. Ala rin, ayan, may nakasuhan nga ba? Anong nangyari, di ba? May nakita ka naman nakulong na economic, involved sa economic sabotage. Ang maganda nga lakay yung nung nakaraan, yung pinakahuli na pinamigay, yung 2 container van yata yun ng mackerel alumahan. Ay, oo. Sarap nun. Dapat ganun lagi para napapakinabangan yung mga yan. Ayan, dapat Apo Lucas, Attorney Adriana Bersamin, ha? Ayan, manong RC Balisakan, ay Apo, Bisinti Chan, gutom ng sikmura, yan ang dapat nating tutukan. Food security para hindi po ma-disappoint ang ating mga ginanantahanan, mga misis. You will not be disappointed, so do not be afraid. Marami nang disappointed, Apo. Nyamati mapaspasama ka. Okay, so ano pang latest ngayon sa Malacanang, Miss Let? Pang-aralin lakay. Kasi di ba ang binabanggit nga, bumababa naman yung inflation. Ang problema nga, hindi kasi nararamdaman. Yun yung kailangan nilang aralin. Tumaas nga ang inflation, bumilis pa nga Ayan, doon sa latest report ng PSA ngayon. Ayan, kaya siguro yan ang tutukan na ating mga economic team, ayan, ng economic managers ng administrasyon. Ayan. Okay. Lakay. At ngayong araw, ang schedule ng Presidente Lakay, mamayang hapon may courtesy call si Sofronio Vasquez. Kilala mo ba ito, Lakay? Ang tanging Pilipino at Asian na yung songer. The Voice US. Yung songer. Galing-galing nun, ha? Yan, may courtesy call siya kay Presidente at anong oras? Pagkatapos niyan may ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations ng Magna Carta of Filipino Seafarers na matagal na ring hinihintay. Ayan, pakakantahin ba sa Malacanang si Sofronio, ano apelyido niya? Sofronio Cayabyab? Sofronio Vasquez. Kala ko Cayabyab. Vasquez lakay. Vasquez ba? Ayan, galing-galing niya. Ayan, ganun ang boses ko dati
Anyway, Miss Retso, bukod dyan, ano pa schedule ng Pangulo? Yan ay mamayang hapon yung schedule. So ngayong umaga, walang binanggit. So malamang lakay ay private meetings ulit. Anong resulta ng full cabinet meeting kahapon? Maganda ba ang report ng mga cabinet secretaries? Hindi ba binola-bola ang presidente, ang executive secretary? Mukhang sumentro lakay doon sa mga infrastructure project, particular doon sa mga nade-delay ang implementasyon. At ang sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ay titiyakin nilang maipatutupad pa rin sa lalong madaling panahon. Bumuo na daw ng interagency committee para ma-resolba yung mga issue dyan sa delay. Teka muna, napag-usapan ba, Miss Let, yung hacking daw ng mga Chinese sa presidente, ha? Abay, website ng presidente, abay, medyo nakababahala to. Although na alam na mating hinahak ang mga government agencies. Pero kung ang commander-in-chief, ang presidente ay target din ng hacking ng mga Chinese, ay medyo delikado yan. Secretary Ed Año, Apo General Dick De Leon. Ang sabi lakay ni Secretary Uy ay wala namang na-hack na sensitibo at mga bagong impormasyon sa gobyerno. Yun daw ganyan lakay ang binabanggit ay halimbawa may nagki-claim na na-hack nila yung ganitong website ng gobyerno. Yun daw ay mga dati pa. So pinalalabas lang nila na nagawa ulit nila pero kapag chinek mo, luma na. Alam mo, mahirap i-underestimate ang mga Chinese, ha? Magagaling sila dyan, ha? Kaya mamaya nga, kunin nga natin si ASEC Renato Paraiso ng DICT. Ayan, malaman nga natin kung ano ba ang ginagawa ng gobyerno ng ating security agencies kaugnay sa ganitong hacking operations ng China. Okay. Aminado naman lakay ang DICT na nagle-level up din yung mga hacker scammer. Kaya sila nag-update din ang kanilang software. Abay, sino nga ba yung nakausap mong isang retired general dito na nasa intelligence community? Sabi nila, dito sa Pilipinas, meron ding mga magagaling na hackers na mga Pinoy. Ayan. Bakit hindi natin sila utilize, ginagamit ng tama at mahigpit? Baka yun yung kailangan tingnan lakaya ng DICT o baka sila yung mga kalaban ng DICT lakay. Okay. Yung mga yan ang ginagamit natin. Kita mo, yung mga magagaling sa atin, pinapirate dun sa Amerika. Ayan. Ay, totoo yan lakay. Si I Love You virus, di ba? Pinirate na ng CIA ba? FBI? Pagkatapos, nga pala, isang hacker nga pala nahuli, ha? Nakuha na ba ng NBI, Director Jimmy Santiago? Ayan. Nakausap natin minsan din sa sino nga ba yung nahuling hacker na batang yun, ano, ha? Abay, planong kunin ng NBI para mapakinabangan ng ating anti-cybercrime unit dyan. Ayan. Okay. So, abangan natin kung ano ang latest pa sa Malacanang, Miss Let. Lakay, dahil ngayon kabi-kabila yung meetings ng presidente. So, aabangan natin kung ano ang mga susunod na ganap. Balik sa'yo natin. Teka muna, isa na lang, Let. Ayan, nag-report ba ang economic manager sa economic team ng presidente? Gusto natin malaman kung ano ba ang patutungan ng ekonomiya ng bansa ngayon 2025. Kasi may mga report na actually, ang Pilipinas daw ang isa sa pinakamahina na pinupuntahan ng mga investors. Ayan, red tape pa rin. Ayan, burokrasya. Kaya mga investors takot pumunta dito sa Pilipinas. Actually, nauna pala kayong meeting nila kung hindi ako nagkapit nung Lunes yun ng economic managers at kay presidente. At ang nila lakay ay maayos, maganda ang lagay ng ating ekonomiya. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Hari na, maramdaman natin yan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang.